Magandang gabi kaibigan, kamusta? At maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout kay Marvin Sarmiento from Korea, Jonah Takuyan from Lebanon, Florante de la Cruz, at Alvin Kapawing. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung hindi ka pa inaantok, hayaan mong dalhin ka ng hangin sa isang tahimik na bukid kung saan ang langit ay unti-unting kumukulay kahel at may isang batang araw-araw ay tumitingala, nangangarap, naghihintay. Ito ang kwento ni Roy at nang saranggolang unang beses niyang pinaniwalaan, humiga ka lang, huminga ng dahan-dahan at sabayan mo ang hapon na marahang lumulubog. Simulan na natin sa isang maliit na baryo na tila palaging niyayakap ng hangin. Nakatira si Roy, payat, mabilis tumakbo, at mas mabilis mangarap. Tuwing matatapos ang klase, bago pa man tuluyang tumigil ang ingay ng paaralan, si Roy ay nakapwesto na sa pintuan. Hawak ang lumang bag at nakaabang sa tunog ng huling kampana. Triiing at parang pinakawalang ibon, tatakbo siya palabas. Hindi papuntang bahay, kundi papuntang bukid. Madalas ay nadadapa siya sa pilapil, minsan sa bato, minsan sa sariling paa, at minsan ay hindi niya rin alam kung saan siya sumabit. Aray, ayos lang. Bulong niya habang pinapagbag ang tuhod. Parang normal na parte na iyon ng kanyang biyahe. Ang mahalaga, makarating siya sa bukid bago magsimula ang sayaw ng mga saranggola sa langit. Sa bukid, malawak ang tanawin. Parang walang katapusan ang damuhan. At ang hangin ay tila may sariling kwento. At sa kalangitan, doon nagsisimula ang tunay na palabas. May saranggolang hugis ibon, may parang isda, may tatsulok, may bilog, may mahahaba, may maliliit, may makukulay, at may tila simpleng papel lamang. Ngunit sa mata ni Roy, lahat sila ay parang buhay. May saranggolang dahan-dahang umaakyat, parang nahihiyang mangarap. May isa namang biglang sumusugod pa itaas, parang may hinahabol. At may mga saranggolang malikot, paikot-ikot, pakaliwa, pakanan. Parang sumasayaw sa tugtog na tanging hangin lamang ang nakakarinig. Napapangiti si Roy. Dahan-dahan siyang uupo sa damuhan. Minsan ay hihiga at ipapatong ang bag sa tabi, tahimik, nakatingala. Ang ganda, bulong niya sa sarili. Minsan, napapikit siya sandali at iniisip kung ano ang pakiramdam ng hawak ang tali, kung ano ang pakiramdam ng may sariling saranggola. Pero sa tuwing bubuksan niya ang mata, hangin lamang ang hawak niya. May mga batang kasing edad niya na nagpapalipad, nagtatawanan, nagsisigawan, nagtuturuan kung paano mas tataas ang lipad. Lumapit man siya minsan, nananatili pa rin siyang tahimik. Hindi dahil ayaw niyang makipagkaibigan, kundi dahil pakiramdam niya, siya lamang ang batang walang saranggola. Isang hapon, mas malakas ang hangin kaysa dati. Ang mga saranggola ay tila nag-uunahan paakyat. May isang saranggola na sobrang taas, halos tuldok na lamang sa langit. Napaupo si Roy ng tuwid. Hanggang doon pala, bulong niya. Humiga siya sa damo,
Ipinatong ang dalawang kamay sa batok at hinayaan ng hangin na haplusin ang kanyang pisngi. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang langit ay nagiging kulay kahel, tapos gininto ang dilaw, tapos malambot na asul. Tahimik ang mundo. May kuliglig, may hangin, at may batang nangangarap. Napangiti si Roy. Balang araw. Bulong niya. Mahina. Halos hindi marinig. Magkakaroon din ako. At sa dapit hapon, nanatili siyang nakatingala. Hanggang ang mga saranggula ay naging anino. At ang hangin ay naging himig ng gabi. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, tatakbo na naman si Roy palabas ng paaralan. Ngunit sa pagkakataong iyon, may napansin siya. Sa gitna ng bukid, may isang saranggola na kakaiba. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi rin ang pinakamakulay. Ngunit ito ang pinakamatatag. Hindi ito basta sumasayaw sa hangin. Parang may sariling direksyon. At sa ilalim nito, may isang batang tahimik na nakatayo. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya tumatakbo. Hawak lamang niya ang tali. Maingat, kalmado, parang nakikipag-usap sa hangin. Lumapit si Roy. Dahan-dahan, parang ayaw makaistorbo. Ilang minuto siyang nanood. Pagkatapos, hindi niya napigilan. Hindi ba napapagod ang saranggula mo? Tanong niya bigla. Napalingon ang bata. Bahagyang nagulat. Tapos ngumiti. Hindi naman. Basta tama ang timpla. Napakamot si Roy. May timpla pala ang hangin. Bahagyang natawa ang bata. Ako si Alfred. Roy. Sagot niya. Medyo mahina. Tahimik silang tumingin sa saranggola. Ilang sandali. Gusto mo bang subukan humawak? Tanong ni Alfred. Napaatras si Roy. Ako? Hindi. Baka bumagsak. Hindi babagsak kung hindi ka bibitaw. Dahan-dahang iniabot ni Alfred ang tali. Parang humahawak si Roy ng isang bagay na mahalaga. Mahigpit. Pero maingat. At doon niya unang naramdaman. Ang paghila ng hangin. Ang panginginig ng tali. Ang buhay ng saranggola. Lumaki ang kanyang mata. Gumagalaw siya. Bulong niya. Kaibigan mo na siya ngayon, sagot ni Alfred na may ngiti. Ilang sandali pa. Napalunok si Roy. Wala akong saranggola. Simple lang ang pagkakasabi. Pero mabigat. Tumango si Alfred. Gusto mo ba? Oo, sagot ni Roy. Halos pabulong. Gagawa tayo. Napatingin si Roy. Hindi ako marunong. Ako marunong. Tinuruan ako ni tatay. Tahimik ang hangin sandali. May saranggolang dumaan sa itaas nila. May ulap na dahan-dahang gumalaw. Tutulungan kita, sabi ni Alfred. Hindi agad sumagot si Roy. Tumingala siya sa saranggola. Pagkatapos ay ngumiti. Maliit. Pero totoo. Pwede pala iyon. Umupo sila sa damuhan. Nagkwentuhan. Tungkol sa paaralan. Tungkol sa hangin. Tungkol sa kung paano minsan ay parang may sariling isip ang saranggola. Light na tawanan. Minsan ay hinulaan ni Roy na may maliit na makina sa loob ang saranggola. Kung may makina yan, iti sana humihingi na ng gasolina.
Sagot ni Alfred. Natawa si Roy. Mahina pero tuloy-tuloy. Ang araw ay lumulubog muli. Pareho silang nakatingala. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-iisa si Roy. Bago sila umuwi, tahimik na sabi ni Alfred, "Bukas, magdadala ako ng materyales." Tumingin si Roy, "Para gumawa tayo." Umihip ang hangin, banayad, parang pangako. At sa dapit hapon, may isang batang dati nanunood lamang. Ngayon, magsisimula ng matutong lumipad. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati, tumakbo si Roy palabas ng paaralan. Hindi na siya nadapa sa pilapil, pero muntik na. Practice lang. Bulong niya habang nagbabalanse sa bukid. Nandun na si Alfred. May dala itong maliit na supot at isang mahabang piraso ng kawayan. "Akala ko hindi ka darating," sabi ni Roy habang hinihingal. Ngumiti si Alfred. "Sinabi ko kahapon, gagawa tayo." Umupo sila sa damuhan, sa lugar na medyo mataas, kung saan malakas ang hangin, ngunit banayad ang lupa. Isa-isang inilabas ni Alfred ang laman ng supot, manipis na papel, pisi, pandikit, at gunting. Tinitigan iyon ni Roy. Parang kayamanang ngayon lang niya nakita. Ganito lang pala. Bulong niya, ganito lang. Pero may timpla, sagot ni Alfred. Napakamot si Roy. May timpla pa rin. Nagsimula silang magputol ng kawayan. Si Roy ang humawak. Si Alfred ang gumabay. Dahan-dahan. Parang hindi mo pinipilit. Tumango si Roy. Ngunit sa unang hiwa, naputol ang kawayan sa maling sukat. Nagkatinginan sila, tahimik. Pagkatapos ay natawa si Alfred. Okay lang, hindi ito exam. Napangiti si Roy. Nahihiya, pero gumaan ang pakiramdam. Muli silang nagsimula. Sa bawat galaw, may konting kaba. Sa bawat dikit ng pandikit, may konting pag-asa. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Roy ang isang bagay. Mas madali pala manood kaysa gumawa. Ang papel ay napupunit. Ang tali ay nalilito. Ang sukat ay nagkakamali. Sa isang sandali, napabuntong hininga si Roy. Baka hindi ko kaya. Tahimik si Alfred. Hindi siya agad sumagot. Hinayaan niyang dumaan ang hangin sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita. "Alam mo, noong tinuruan ako ni tatay, 3 beses bumagsak ang una kong saranggola." Napatingin si Roy. "Talaga? Yung una, umikot lang. Parang nahilo. Yung pangalawa, hindi man lang umangat. Yung pangatlo, sumabit sa puno." Napangiti si Roy. "Matigas ba ulo mo noon?" Bahagyang natawa si Alfred. Hanggang ngayon, tahimik silang muli. Ngunit iba na ang tahimik. Mas magaan. Mas may kasama. Muling hinawakan ni Roy ang kawayan. Mas maingat na. Mas mabagal. Parang nakikinig na rin siya sa hangin. Lumipas ang oras. Ang araw ay dahan-dahang lumalambot. Ang saranggola ay nagsisimulang magkaanyo. Hindi perpekto. Medyo tabingi. Medyo kulubot. Ngunit totoo. Hinawakan iyon ni Roy. Maingat. Parang may hawak na pangarap na ayaw niyang masira. "Pwede na ba ito?" tanong niya. Tiningnan ni Alfred.
Tumango. Pwede na. Pero hindi pa handa lumipad. Napakurap si Roy. Parang ako. Umihip ang hangin. Mahina. Mainit. Parang yakap ng dapit hapon. Tahimik silang nakaupo. Sa harap nila, isang saranggolang hindi pa lumilipad. Sa loob ni Roy, isang pangarap na hindi pa rin sanay magpakita. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Salamat. Bulong ni Roy. Hindi tumingin si Alfred. Ngunit ngumiti siya. At sa dapit hapon, may isang batang natutong huwag matakot sa simula. Makalipas ang ilang araw, dumating si Roy sa bukid na may kakaibang kaba. Sa kamay ni Alfred, may hawak na bagong saranggola. Mas maayos, mas matibay, mas handa. Para sa'yo, sabi ni Alfred. Hindi agad gumalaw si Roy. Para sa akin, tumango si Alfred. Tinanggap iyon ni Roy. Dahan-dahan, parang hinahawakan ng isang bagay na maaaring maglaho kapag minadali. Makulay ang papel. May simpleng buntot at maayos ang pagkakatali. Ang ganda. Bulong niya. Subukan natin, sabi ni Alfred. Tumayo sila sa bukid. Mas malakas ang hangin kaysa dati. Parang may alam itong mangyayari. Hinawakan ni Roy ang tali. Mahigpit, pero nanginginig. Kapag sinabi kong takbo, tatakbo ka. Paliwanag ni Alfred. Tumango si Roy. Takbo. Tumakbo si Roy. Mabilis. Medyo sablay ang direksyon. Muntik pang madapa. Diretso. Sigaw ni Alfred. Diretso nga. Sagot ni Roy na paliko pa rin. Umangat ang saranggola. Sandali. Pagkatapos, bumagsak. Tahimik. Nagkatinginan sila. Practice lang, sabi ni Roy. Muling sinubukan. Tumakbo siya. Mas diretso na. Mas maingat. Umangat ang saranggola. Mas mataas. Mas matagal. Biglang umikot. Nahilo siya. Sigaw ni Roy. Bitawan mo konti. Sagot ni Alfred. Dahan-dahang lumuwag ang tali. At sa wakas, umangat ang saranggola. Hindi mabilis, hindi dramatiko, kundi dahan-dahan. Parang paghinga. Napahinto si Roy, tumingala. Hawak ang tali. Nararamdaman niya ang paghila ng hangin, ang panginginig ng papel, ang banayad na lakas ng paglipad. Lumaki ang kanyang ngiti. Hindi siya tumawa. Hindi siya sumigaw. Tahimik lamang. Lumilipad. Bulong niya, lumapit si Alfred. Hindi na siya babagsak. Basta hindi ka bibitaw. Mahigpit na hinawakan ni Roy ang tali. Ngunit hindi na nanginginig. Nakatingala siya. Matagal, parang ayaw pumikit. Humiga siya sa damuhan. Hawak pa rin ang tali. Ang saranggola ay sumasabay sa hangin. Ang araw ay lumulubog. Ang langit ay nagiging malambot na kulay kahel. Parang hawak ko ang hangin. Bulong ni Roy. Umupo si Alfred sa tabi niya. Walang salita. Walang kailangan sabihin. Sa dapit hapon, may isang batang dati nanonood lamang. Ngayon, siya na ang nagpapalipad. At sa tahimik na bukid, may saranggolang unang beses lumipad. At may pangarap na unang beses naniwala. Tuloy natin. Dahan-dahan pa rin ang daloy.
parang hangin na hindi nagmamadali. Mula nang unang lumipad ang saranggola ni Roy, naging iba ang bawat hapon. Hindi na siya basta tumatakbo papuntang bukid. Ngayon, parang may hinihintay na rin siyang kaibigan. Sa malayo pa lang, nakikita na niya si Alfred. Tahimik na nakatayo, hawak ang tali. Nakatingala sa langit na parang may binabasa. "Late ka," sabi ni Alfred isang araw. "Hindi ako late. Mas maaga ka lang," sagot ni Roy habang hinihingal. Bahagyang ngumiti si Alfred at nagsimula na naman ang kanilang ritual. Pagkalapag ng bag sa damuhan, hawak ng tali, tingala sa kalangitan. Sa bawat hapon, may bagong natututunan si Roy kung paano makinig sa hangin, kung kailan dapat higpitan ang hawak, kung kailan dapat magtiwala. May mga araw na sobrang taas ng lipad, may mga araw na tila ayaw umangat, at may mga araw na ang saranggola ay parang may sariling isip. "Siguro may mood din ang hangin," sabi ni Roy minsan. "Parang ikaw kapag may exam," sagot ni Alfred. Napakamot si Roy. Kaya pala magulo. Minsan ay nagdala si Alfred ng bagong disenyo. May buntot na mas mahaba. May hugis na kakaiba. Tinuruan niya si Roy kung paano sukatin ang balanse, kung paano itali ang gitna, kung paano ayusin ang papel kapag sumasayaw na masyado. Dahan-dahang natututo si Roy gumawa ng sarili niyang saranggola. Ang una niyang gawa, tabingi. Ang pangalawa, mas maayos. Ang pangatlo, halos kapantay na ng kay Alfred. Isang hapon, nagpaligsahan sila kung sino ang mas tatagal sa himpapawid. "Bawal umiyak kapag bumagsak," sabi ni Alfred. "Hindi ako umiiyak." "Napuwing lang," sagot ni Roy. Tahimik ang hangin sandali. Pagkatapos, sabay silang natawa. May mga araw na hindi sila nagsasalita. Umupo lamang sa damuhan. Nakatingala. Parang pinapanood ang pagdaan ng oras. Minsan ay nagkukwento sila tungkol sa paaralan. Minsan tungkol sa pangarap. "Anong gusto mong maging paglaki mo?" tanong ni Roy. Nag-isip si Alfred. "Gusto kong gumawa ng maraming saranggola para walang batang manunood lang." Tahimik si Roy. Pwede pala iyon. Isang hapon, habang malambot ang liwanag ng araw, may narinig silang anunsyo mula sa mga matatanda sa baryo. Magkakaroon ng kite festival. Maraming kalahok. May patayugan ng saranggola. May gantimpala. May mga darating mula sa ibang bayan. Napatingin si Roy sa langit. Pagkatapos kay Alfred, walang nagsalita agad. May dumaan na saranggola. Paikot-ikot. Parang nag-iisip din. "Sasali tayo?" tanong ni Roy. Mahina. Parang takot masyadong umasa. Hindi agad sumagot si Alfred. Hinawakan niya ang tali. Naramdaman ang paghila ng hangin. Tumingala. Pagkatapos ay tumango. "Subukan natin." Sa dapit hapon, may 2 batang dati nanonood lamang. Ngayon, may pangarap na sabay lilipad. Dumating ang araw ng kapistahan. Maaga pa lang. Buhay na ang bukid. May mga tolda. May mga banderitas. May mga batang tumatakbo. May mga matatandang nakatingala na parang bumalik sa kanilang kabataan. At sa kalangitan, mas maraming saranggola
Kaysa sa bituin sa unang gabi, may saranggolang hugis ibon na parang tunay na lumilipad. May hugis bangka, may hugis araw, may napakalaki na tila lilim na sa lupa. Napahinto si Roy sa paglakad. Ang dami pala, tumango si Alfred. Masaya kapag maraming nangangarap. Hawak nila ang kanilang saranggola. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi rin ang pinakamarangya. Ngunit ito ang saranggolang sabay nilang ginawa. Maingat ang balanse. Tahimik ang kulay. Matibay ang pagkakatali. Habang naghihintay ng simula, napansin ni Roy ang ibang kalahok. May batang may bagong-bagong saranggola. May matandang sanay na sanay sa paghila ng tali. May mga grupong magkakasama. Napahigpit ang hawak ni Roy. Baka bumagsak. Lumapit si Alfred. Mahina ang boses. Hindi babagsak kung hindi tayo bibitaw. Umihip ang hangin. Mas malakas kaysa sa karaniwang hapon. Parang may dalang awit. Inanunsyo ang simula ng patayugan ng saranggola. Isa-isa silang pumwesto. Tahimik ang paligid sandali. Parang huminga ang buong bukid. Handa? Tanong ni Alfred. Tumango si Roy. Handa. Takbo. Sabay silang tumakbo. Ang damo ay yumuyuko sa kanilang paa. Ang hangin ay humahaplos sa kanilang pisngi. Umangat ang saranggola. Dahan-dahan. Tuloy-tuloy. May mga saranggolang mabilis umakyat. May mga biglang umikot. May mga bumagsak agad. Ngunit ang sa kanila, tahimik, matatag, parang marunong maghintay. Hawak ni Roy ang tali, ramdam ang panginginig. Bitawan mo konti, sabi ni Alfred. Dahan-dahang lumuwag ang hawak. Mas umangat ang saranggola, mas lumayo, mas luminaw sa langit. Ang araw ay nakapwesto sa likod. Gininto ang liwanag ang bumabalot. May malakas na bugso ng hangin. Napakapit si Roy. Kaya natin. Bulong niya. Magkatabi silang nakatayo. Walang sigawan. Walang pagmamadali. Tanging hangin, tali, at dalawang pusong nagtitiwala. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nababawasan ang mga saranggola sa itaas. May bumagsak, may naputol, may sumuko. Ngunit ang sa kanila, patuloy na umaakyat. Tingnan mo, bulong ni Roy. Napatingala si Alfred. Sa taas, halos tuldok na ang saranggola, ngunit naroon pa rin. Tahimik, matatag, sa dapit hapon, sa gitna ng kapistahan. May dalawang batang natutong hindi matakot sa taas. At ang hangin, parang pumanig sa kanila. Habang tumatagal ang paligsahan, unti-unting tumatahimik ang bukid. Hindi dahil nawawala ang hangin, kundi dahil mas pinipili ng mga tao na makinig dito. Sa kalangitan, kakaunti na lamang ang saranggola. May ilan na naputulan ng tali. May ilan na bumigay sa lakas ng bugso. May ilan na kusang ibinaba ng may hawak. Ngunit ang saranggola ni na Roy at Alfred nananatili. Tahimik, matatag, halos tuldok na lamang sa kalangitan. Napahigpit ang hawak ni Roy sa tali. Ramdam niya ang panginginig nito. Parang may sariling tibok. Parang may puso. Bulong niya.
Tumango si Alfred. Basta marunong kang makinig. Sasabihin niya kung anong kailangan. Isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Biglang humila ang tali. Napaatras si Roy. Ang lakas. Dahan-dahan. Sabi ni Alfred, kalmado. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang tunog. Mahina. Parang hiblang unti-unting napupunit. Napatingin si Roy sa tali. May bahagi itong kumikiskis, halos maputol. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Alfred. Lumapit si Alfred. Tiningnan ang tali at tahimik na huminga. Hindi pa tapos. Maingat niyang hinawakan ang bahagi ng tali na mahina. Kapag sinabi kong bitaw konti, susunod ka. Tumango si Roy. Kahit nanginginig, umihip ang hangin muli. Mas malakas. Mas buo. Ngayon, bitaw konti. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Roy. Humina ang tensyon. Naging mas maayos ang galaw ng saranggola sa itaas. Hindi ito bumagsak. Hindi rin ito nagwala. Sa halip, tila mas naging payapa ang lipad. Napahinga si Roy. Malalim. Kaya pala. Hindi puwersa. Tiwala, sagot ni Alfred. Lumipas ang oras. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Gininto ang liwanag ang bumabalot sa buong bukid. Isang anunsyo ang narinig. Ang natitirang saranggola sa himpapawid ay iilan na lamang. 1, 2, 3. At kabilang doon ang sa kanila. Hindi sumigaw si Roy. Hindi siya tumalon. Tumingala lamang siya. Tahimik. Parang hindi makapaniwala na ang batang dati nanonood lamang. Ngayon, kasama na sa pinakamatataas. Maya-maya, isang huling bugso ng hangin. Matibay, banayad, sapat, parang yakap ng dapit hapon. Pagkatapos, tumigil ang pag-akyat. Nanatili ang saranggola. Mataas, payapa, inanunsyo ang nagwagi. Ang saranggola na pinakamatagal at pinakamatatag sa kalangitan. Ang saranggola ni na Roy at Alfred. Tahimik ang mundo sandali. Parang lahat ay huminga muna. Napapikit si Roy. May init sa kanyang dibdib. May lamig sa kanyang pisngi. Hindi niya namalayang may luhang tumulo. Nanalo tayo. Mahina ang boses. Ngunit buo. Tinapik ni Alfred ang kanyang balikat. Hindi dahil sa taas. Napatingin si Roy. Kundi dahil hindi tayo bumitaw. Sa dapit hapon, sa gitna ng bukid, may 2 batang natutong ang paglipad ay hindi lamang tungkol sa hangin, kundi sa kamay na hindi natatakot humawak at pusong marunong maghintay. Makalipas ang kapistahan, bumalik ang bukid sa dati nitong katahimikan. Wala na ang mga banderitas. Wala na ang ingay ng maraming tao. Ngunit nanatili ang hangin at nanatili ang hapon. At sa bawat dapit hapon, may 2 batang muling bumabalik. Hindi na para manalo, kundi para lumipad. Si Roy, hindi na lamang nanonood, hindi na lamang natututo. Ngayon, siya na ang nagtuturo. May mga batang lumalapit, tahimik, nahihiya. Tulad ng dati niyang sarili. Ganito ang hawak. Mahinahon niyang paliwanag. Hindi kailangang malakas.
Kailangan marunong makinig. Sa tabi niya, si Alfred, nakangiti. Tahimik pa rin, parang hangin na hindi kailangang magpakilala. Isang araw, may batang walang saranggola ang lumapit. Tahimik, nakatingala, hindi nagsasalita. Napansin iyon ni Roy. Lumapit siya. Dahan-dahan. "Gusto mo bang matuto?" tanong niya. Tumango ang bata. Umupo sila sa damuhan. Inilabas ni Roy ang manipis na papel, pisi, at kawayan. Ang parehong simula na minsang ibinigay sa kanya. "Ganito lang pala," sabi ng bata. Ngumiti si Roy. "Ganito lang, pero may timpla." Napatingin si Alfred. Bahagyang natawa. Lumipas ang mga araw. Mas maraming saranggola ang lumilipad sa bukid. Mas maraming batang nakangiti. Mas maraming pangarap ang hindi na nahihiya. Isang hapon, tulad ng dati, humiga si Roy sa damuhan. Hawak ang tali. Nakatingala. Ang saranggola ay dahan-dahang sumasabay sa hangin. Ang langit ay nagiging kulay kahel. Ang damo ay banayad ang galaw. Umupo si Alfred sa tabi niya. Tahimik. Walang kailangang sabihin. "Alfred." Bulong ni Roy. Salamat." Hindi tumingin si Alfred. Ngunit ngumiti siya. "Ipasa mo lang." Tahimik ang paligid. May kuliglig. May hangin. May dalawang batang natutong mangarap. Dahan-dahang pumikit si Roy. Ramdam ang paghila ng tali. Banayad. Sapat. Ang araw ay tuluyang lumubog. Ang langit ay naging malambot na asul. At sa dapit hapon, may saranggolang patuloy na lumilipad. May pagkakaibigang hindi bumitaw. At may batang dati nanonood lamang. Ngayon, marunong nang magpalipad ng pangarap. At sa dapit hapon, humina ang hangin, lumambot ang langit, at ang saranggola ay nanatiling payapang lumilipad. Kung may dala kang pagod, hayaan mo itong sumabay sa hangin. Kung may pangarap kang tahimik, hawakan mo lang, huwag bibitaw. Maraming salamat sa pakikinig. Ipikit ang mata at magpahinga. Magkita tayo sa susunod na hapon. Magandang gabi.